Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, ang isa sa mga sakit ng ating lipunan ngayon ay tila nagiging manhid na tayo sa kasalanan. Yung pagiging kalyo ng puso natin na pagsisihan yung ating nagawa na masama o kasalanan, o yung man lamang makita natin na hindi maganda ang pagnanakaw, ang kasakiman, ang pagiging makasarili, ang pagmaltrato sa ating kapwa o pag-aabuso. Ito yung madalas na hindi na natin nakikita. Kaya ang paalala ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay maraming biyaya o pagpapala ng Diyos ang nasasayang kung hindi tayo marunong kumilala ng ating pagkakasala. Hindi natin pwedeng sabihin tayo'y tao lamang o kaya sapagkat tayo'y tao lamang, kaya tayo nagkakamali o nagkakasala. Marahil may katotohanan yan, pero hindi yan ang buong katotohanan. Lahat naman tayo totoo, nagkakasala. Subalit ang mahalaga dito ay nakikilala pa ba natin yung ating pagkakasala at pinagsisisihan dito at yung pagsisisi na yan ay hinahatid tayo o nagdudulot ng pagbabago sa buhay natin. Ito yung ipinapakita ni Propeta Baruch sa ating unang pagbasa ngayon. Sila'y nakakaranas ng pigati sa buhay, hindi dahil sa Diyos, kundi sa kanilang sariling pagkakasala na hindi sila nakinig sa Diyos. At ito yung problema, mga kapatid, kapag tayong pamayanan ay tayong bayan ng Diyos ay hindi na marunong makinig sa Diyos. At mas nakikinig na lamang tayo sa ating sariling kagustuhan. Diyan tayo nagiging manhid, kalus sa kasalanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinuna ng Diyos ang tatlong bayan, Chorazin, Bethsaida at Capernaum. At dito, binuhos ng Diyos ang maraming niyang panahon. Nagpakita ng kababalaghan, ng milagro, pero walang pagbabago. Ito yung sakit ng complacency, mga kapatid, na para bang normal na lang mga ito, entitled sila sa mga bagay na ito, kaya walang pagbabagong nangyari sa kanilang buhay. Hindi sila nakinig sa totoong mensahe ng Diyos, kaya hindi sila nabago. Ito ang paanyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa araw na ito. Huwag nating inormalize ang kasalanan, ang kasamaan sa buhay natin, sa lipunan natin. Magalit tayo sa kasakiman, magalit tayo sa kasalanan, pero huwag nating kakalimutan na mahalin pa rin natin ang ating kapwa-tao sa kabila ng kanilang pagkakasala. Pero huwag nating pahintulutan na para bang normal na lamang ang gumawa ng kasamaan. Huwag tayong maging complacent sa kasamaan. Matuto tayong itama ang kasamaan. Matuto tayong itigil ang kasamaan. At tawa, mayroong pagbabago sa bawat karanasan natin sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.